Ang alamat ng punong may ginto. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa Pilipinas na napapalibutan ng palayan at luntiang kabundukan, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Kiro. Siya ay ulila na at ang tanging naiiwan sa kanya ay ang maliit nilang kubo at ang alaala ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanmang nawalan ng pag-asa si Kiro. Araw-araw, siya'y gumigising ng maaga upang maghanap buhay. Minsan ay nangunguha ng kahoy sa kagubatan, minsan naman ay tumutulong sa bukid kapalit ng kaunting bigas. Kilala siya sa baryo bilang isang taong may malinis na puso. Kapag may nangangailangan, kahit siya'y kapos, handa siyang tumulong. Ang tagpo ng kapalaran. Isang hapon, habang papauwi si Kiro mula sa kagubatan, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Hingal na hingal at tila pagod na pagod. "Anak, tulungan mo sana akong makauwi," mahina nitong sabi. Agad na nilapitan ni Kiro ang matanda. "Lolo, sumakay po kayo sa likod ko. Ihahatid ko kayo," sagot niya. Sa kabila ng kanyang pagod, binuhat niya ang matanda at dinala ito sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Pagdating nila, ngumiti ang matanda at tila biglang lumakas ang kanyang katawan. "Maraming salamat, Kiro," sabi nito. Hindi lahat ay handang tumulong ng walang kapalit. Nagulat si Kiro. "Paano ninyo po nalaman ang pangalan ko?" Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, itinuro nito ang isang makipot na landas sa kagubatan. Doon sa dulo ng landas na iyon, makikita mo ang isang punong kakaiba sa lahat. Maaari kang kumuha ng biyaya, ngunit tandaan mo, hanggang sa sapat lamang. Huwag kang magpapadala sa tukso ng kasakiman. Ang mahiwagang puno. Kinabukasan, sunundan ni Kiro ang landas. Habang siya'y papalalim sa kagubatan, tila nag-iiba ang paligid. Mas tahimik, mas malamig, at mas misteryoso. Hanggang sa marating niya ang isang bukas na lugar kung saan nakatayo ang isang napakagandang puno. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa sinag ng araw, parang purong ginto. "Napakaganda," bulong ni Kiro. Naalala niya ang sinabi ng matanda, kaya maingat siyang pumitas ng 3 dahon lamang. Pag-uwi niya, inilapag niya ang mga dahon sa mesa. Sa kanyang pagtataka, ang mga ito ay naging tunay na ginto. Dahil dito, unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Nakabili siya ng pagkain, naayos ang kanilang bahay, at higit sa lahat, nakatulong siya sa ibang nangangailangan. Hindi nagbago ang kanyang puso. Nanatili siyang mapagkumbaba. Ang tukso ng kasakiman. Ngunit, hindi lahat ay natuwa sa kanyang tagumpay. May isang lalaking nagngangalang Dano, isang kilalang sakim sa baryo. Lagi siyang naiinggit sa kung anong meron ng iba. "Imposible yan. Hindi pwedeng yumaman si Kiro ng ganun lang," bulong niya sa sarili. Isang gabi sunundan niya si Kiro at natuklasan ang sikreto ng mahiwagang puno. Kinabukasan, agad siyang nagtungo roon. Nang makita niya ang puno, nanlaki ang kanyang mga mata. "Sa dami nito, yayaman ako ng sobra," sigaw niya. Hindi niya pinansin ang babala. Sa halip na pumitas lamang, pinutol niya ang mga sanga, pinuno ang kanyang sako ng dahon at patuloy na kumuha ng kumuha.
Habang siya'y papalayo sa puno, napansin niyang unti-unting bumibigat ang kanyang dala. Ano to? Pagtingin niya, ang mga dahon ay naging bato. Hindi! Hindi pwede! Sigaw niya. Sa sobrang bigat, nadapa siya. Pilit siyang bumangon, ngunit hindi na niya kinaya. Unti-unting bumigat ang kanyang katawan hanggang sa hindi na siya makagalaw. Ayon sa alamat, siya ay naging bahagi na ng kagubatan. Isang babala sa mga taong saking. Ang paglaho ng himala. Kinabukasan, muling bumalik si Kiro sa lugar upang magpasalamat. Ngunit sa kanyang pagdating, wala na ang mahiwagang puno. Napaluha siya. Ngunit sa hangin, tila narinig niya ang tinig ng matanda. Ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa puso. Ngumiti si Kiro. At mula noon, ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa iba, kahit wala na ang mahiwagang puno.